Okay, now that we have completed the design of the frame, no, which includes yung columns and beams natin, no, try naman natin i-explore yung other outputs pa ng model natin, no. Pwede natin makuha yung mga results or yung output ng model such as yung mga global response nito, no, kagaya ng drift. Pwede mo rin makuha yung mga story shear, base shear, as well as yung modal response natin, which is very important dun sa dynamic ng ating structure, no? It can tell us kasi kung unang-una meron bang mali sa modeling natin, no? Or kung yung structure ba natin is nagbe-behave doon sa gusto nating behavior. Okay? So, last video, no, dinesign natin yung columns, no? So, dinesign natin siya both on ETABS and sa SP column using design forces from ETABS and then inputting it to SP column. Okay? So, open natin, pakita natin lahat ng members muna, no? Since naka-hide yung beams. So, again, view, set display options. Okay? Then, dito sa objects presence in view, open natin tong beam. Checka natin, no? Pero bago natin tignan yung mga outputs na yon, no? Tignan muna natin yung result ng design ng beam dito sa ETABS, no? If you can recall, yung design natin ng beams is ginawa lang natin through Excel, no? ETABS can also do that, no? Pwede nating pag-designin si ETABS, which means siya yung magbibigay ng longitudinal reinforcing. Okay, based doon sa design forces. Remember, no? Balikan lang natin ito. Remember na itong mga forces natin dito is hindi pa po to final dahil hindi mo na-adjust yung column nung in-extract mo yan, no? So, as I've said, no, keep on updating your Excel, no, every time na may magbabago dun sa model mo. Kasi hindi ito yung final na forces mo. Okay? So, dahil nagbago yon, no, possible na magbago rin yung mga sizes or reinforcement mo sa beam. So, eto, nakarun ako dito, no? So, nakarun to. So, under design, no, and then concrete frame design, no, meron ditong display design info. Okay? So, dito makikita lahat ng outputs ng beam natin. Okay? Mag-plan view tayo sa fourth floor. Okay, click on plan and then 4F. And then, ayan, no, design output, no? Kung sa DCR, ito yung tinitignan mo, column PMM interaction ratio. Sa beams naman, tignan natin yung longitudinal reinforcing dito. Okay, since gusto natin makita yung reinforcement ng beam based on ETABS, no? So, ayan, click on apply. So, pag in-apply mo yan, may mga makikita ka dito mga numbers per beam, no? And mapapansin mo na anim sila, no? Basically, yan po yung area ng reinforcement, AS, no? In millimeter squared. So, dun sa left, okay, yung 1,771 dito, ito yung area sa top sa left. Okay, yung 839 yung area sa bottom sa left. Okay, 542 yung area ng steel sa midspan top, no? 1079 is the area of steel sa midspan bottom and sa right naman itong dalawa. Okay? You can divide that by AB, no? Para makuha mo yung number of bars. No, however, itong mga reinforcement na to, if I'm not mistaken, no, hindi nito fina-follow yung one half ng positive moment strength natin, no, or one half ng negative moment strength natin sa support, yung one half and one fourth, no? So, you need to double check, no? Ako kasi pag nagde-design ako ng beam, ini-extract ko talaga yung design force, tas ako yung magde-design based on the principles ng flexure and ng seismic detailing. Okay? Para lang din sure ako, no? So, you can counter check naman dito, no? Pero I suggest na gamitin natin yung ginawa nating spreadsheet, no? Kasi mas naiintindihan natin yung design process doon. Okay? So, yan, no? So, ito yung mga bakal, no? AS po yan. Again, longitudinal reinforcing. Okay? And then, kapag may nag-fail na beam, no, magre-red po siya. No? So far, black naman lahat dito sa fourth floor. No? So, sa inyong mga model for your projects, double check kung may nag-red. Okay? Ibig sabihin, nag-fail yung beam. So, try natin move down list. No? So, third floor, okay naman lahat. Second floor, and then dito sa ground floor class, you'll notice na dito sa right side, merong mga nag-red and merong mga nag-OS. Again, OS means overstressed. Okay? Overstressed, ibig sabihin, masyadong malaki or maliit yung size mo ng beam for that design moment. Okay, dito balik ka dun sa design, no? Ay, by the way, itong design, no, may shortcut icon yan dito. Itong parang beam na to. No? May drop down yan dito and then
pwede mong gamitin yung display design info na lang dito, no? Mas konti yung kiniklik. Okay, tapos check nyo tong identify all failures. Okay, click apply. Then yung mga nag-fail, no, magbibigay siya dyan kung ano yung type ng failure. M. M means moment, no, or flexure. So nag-fail yung beam mo sa moment. Kasi pag V yan, sa shear naman siya nag-fail. Of course, as an engineer, it is important for you to understand paano nag-fail yung element mo para ma-design mo siya ng tama. So kung sa flexure to nag-fail, ibig sabihin, maximum na yung reinforcement na pwedeng ibigay, no? Hindi na kaya ng size yung AS na required, no? So kailangan mong i-increase yung size nito, no? So ano mga tong beam na to, no? I think G2 to, 'di ba? Ang G1 kasi natin itong horizontal, G2 tong vertical. Okay? And then ang size niyan, okay, dito na lang ako mag-refer. 375 by 550, no? So itong size na to is inadequate, no? Based dito sa ETABS model. The rest adequate yung size, hindi nag-fail sa ETABS eh. Okay, so what we can do, no? Of course, adjust natin yung size. Hindi mo na pwedeng i-maintain yung size kasi yung required reinforcement masyado nang malaki. Okay? As confirmation, na right-click din natin to. Okay? Ayan, OS siya dito. Then click nyo tong details. Scroll down nyo. Ayan, no? Tama nga yung sinabi natin. Reinforcing required exceeds maximum allowed. Yung AS required exceeds yung AS na allowed for that beam. So, no choice ka kundi increase yung size ng beam. So, let's try na increase yung width nito. Okay? 375 by 550. Wag muna yung height, no? Kasi, again, yung height, as much as possible, we keep it to a minimum para magkaroon tayo ng mataas na clearance ng floor-to-floor height natin, no? So, try niya natin, ano ba? 450. No? Try natin 450 dito for G2. Okay? And then, dito sa ETABS ko, kailangan kong i-unlock to para ma-edit, no? Then, define section properties, frame section. Okay, look for G2 at GF. This one, modify. Okay, and then change the size, no? Naka 375 by 550 siya. So let's try 450. Okay, click okay. Then okay again. Then run mo na, no? Run analysis. So naka-assign na 'yon doon. Hindi mo na kailangan i-assign ulit. Doon na edit niya na yung size. Okay, and then ayan na. Malalaman mong tapos na pag displacement na yung sinabi niya dito. And then a shortcut din sa dito, 'di ba? Supposedly ang susunod, design, concrete frame design, tapos start design check. Pwede mo i-click na lang tong icon na to. Okay? Start design check din yan. Okay? Tapos ayan, makikita mo na parang iniisa-isa niya per member, no? Nag-yellow yung mga dinedesign niya. Then ayan, pag nag-red pa rin yung beam dyan sa G2, fail na. Okay? So, hindi nag-fail, no? Nag-block na siya. Okay? Right-click niya, no? Then details. Okay? So, ayun. Ito na yung size niya, no? 450 by 550 na. Okay? And then, ito yung design moment, no? Yan yung MU negative. MU positive to. Okay? So, ganun po, no? So, you can update yung model mo. Ito rin yung lalabas sa sort ascending, sort descending dun sa MU3. Pag kinlik mo yung group, tapos nag-table ka dito, ba? Display show tables, naalala nyo yun? Kung paano natin kinuha to. Since i-update nyo to eh. So, magbabago tong 442 na to. Tong tatlo. No? So, ayan, 450 na pala to. No? So, yun. Update nyo lang yung model. Dapat walang mag-fail sa model natin. Okay? And then, tingnan natin yung column. No? Possible kasi na mag-fail yung column natin since nag-adjust ka ng beam. No? Ayan, no? Kita ko na may nag-fail kasi may nag-red. Okay? So, tignan natin 3D. Okay, perspective. Tago natin muna yung beams, no? Control W. Then uncheck yung beams dito. Click apply. Okay? Tapos, dito sa design, concrete frame design, tingnan ko yung DCR ng column. Okay, display design info dito. Or ang shortcut niyan, itong drop down dito sa beam icon, then display design info dito. Okay? And then, column PMM interaction ratios. Click apply. Okay, pag may nag-more than one, nag-fail yan. Okay? So, tignan nyo class, napansin nyo, nag-fail yung, yung beam dito. Lumagpas nung 1.0. Okay? I think sa foundation to second floor to.
tapos G2 or I mean C2 yung group niya. So that means inadequate to. Okay, actually, maliit nga lang, 1.05 lang, no? Sa reality niyan, minsan, pinapapasa ko na yung ganyan or I kino-consider ko na yan na safe. Kasi 1.0 lang di ba? Parang ang liit lang ng difference niya sa 1.0. Okay? 1.06 lang, no? Pero anyways, theoretically, dapat less than or equal to 1 siya. So, kailangan kong i-adjust, no? Ano bang size nito? C2? Check nga natin dito. C2. Um, where's that? Ito. C2, 575 by 575. So, inadequate pala to. Okay? So, kailangan ko lang lakihan pa yung diameter ng bar from 28, no? Next sa 28 is 32. Okay? And then, kung 32 ito, no? Kailangan mong update sa ETABS, no? Kunin mo tong mga design forces niya dito. Okay? So, kung 32, double check na lang natin yung raw, no? Again, raw is equals to AST over AG. Kasi ang dami mo ng bakal no? So, ang AST mo na, 16 pi 32 squared over 4. Yan yung AST mo. AG mo is 575 squared. So, dapat less than 4% to. So, ang raw mo, divide mo lang tong dalawa. Okay? So, gawin mong percent dito. No? Percent style. Okay? 3.89%, no? Or 0.0389. So less than 4 pa rin naman for yung kino-consider na natin na maximum, no? Technically 6, no? Bakit nga ulit naging 4? 6 divided by 1.5, no? Pag kinonsider natin yung splice dun sa column. Okay? So, explain ko yun dun sa mga previous video. So, 3.89, okay pa. So, ibig sabihin, gawin na natin talagang 16 pieces of 32. Sigurado ako magsisave na yan kasi ang liit lang 1.06 lang yung ano niya, yung DCR. So anyways, unlock ko ulit. Okay, define section, frame section. Then C2, foundation, C2. Ito, foundation to second floor, modify show property. Okay, click on modify show rebar, tapos ayan, naka 28 siya. Make this 32. Okay, click okay. Okay, okay, then run analysis ulit. Tignan natin kung magpupula yung column natin after running. Okay, pagka-run, start design check mo na or click mo na lang tong icon na to. Okay, wala na nag-red, no? So, display design info natin. Tignan natin yung DCR ng lahat ng column. Okay, to column PMM interaction ratio. Okay, wala na. Sure na tayo dito. Wala nang less than 1. Okay? Wala nang more than 1, sorry. And then check mo na rin yung beam, control W kung pasado na lahat ng beam. So, check mo lang yung beam. Okay, block na lahat. So, I'm sure safe na lahat yan. Okay, so overall, yung model po natin is safe na in terms of strength. Okay? Sa design, marami tayong kino-consider pag design tayo, no? Hindi lang po sa strength check, no? Actually, meron pang ductility check, no? Dun sa mga nakakaalam, yung joint shear and strong column weak beam. Okay? And then yung deflection check for serviceability and so on. Pero sa ngayon, ang concern lang muna natin is the strength. Okay? Ibang usapan na kasi or lalawak na yung magiging discussion natin pag i-consider pa natin yung other considerations sa design. Pero mag-focus muna tayo for this video sa strength, no? So yun, no? Then sabi ko kanina, itignan natin yung other outputs, no? Mag-start tayo sa base shear muna. Paano ba malaman ang base shear ng isang structure? Okay, maraming way para makita siya, pero actually lahat ng results ng model mo makikita mo sa tables. Dito sa display, show tables, no? Control T. Tapos kung base shear ang gusto mong makita, nandito 'yon sa load case, no? Load case definition. Ay, wala pala dyan. Sana yun? Sa load pattern definitions pala. Dito sa model definition, load pattern definition, click mo lang yung plus dyan. Okay, load patterns ulit. Tapos, auto-seismic. Okay, auto-seismic UBC 97. Select mo yan. Okay, and then, click mo yung okay.
Then makikita mo dito yung parameters na ginamit niya sa earthquake. So focus ka lang sa EQX and EQY kasi yung 1 and 2 dyan, yan yung may eccentricity. Okay? So, yan. Sige, sa EQX na lang. Then scroll ka to the right. Makikita mo dito yung base shear mo. Ito, 5107. Okay? 5107 kilonewton. Yung weight mo na ginamit niya 32,000, 'di ba sa earthquake, pinapa-verify na bine-verify natin yung weight manually versus yung computer generated. So ito 'yon. Ito yung gamma volume mo ng lahat ng concrete members mo. Okay? Supposedly kasama yung SDL. Okay? So ayan, ito yung base shear. Pag kinuha niyo yung base shear ng model, 'di ba, sa mga nagka-capstone, kailangan niyo yung base shear or uh, kailangan yung ma-extract yung value na yan, no? Depende sa course niyo to gagamitin. Ito yon. Okay? Again, doon yun sa tables. Okay? Period use, ito yung fundamental period niya, 0.55, no? Method na ginamit niya, I think, method B to, no? Method B yung ginamit niya. Yung R, importance factor, and so on. Nandito yan lahat. Okay? And then, tignan na rin natin yung base reaction, no? One important parameter din, yung base reaction. So, dito yon sa tables ulit, display, show tables. Okay? Then, uncheck mo na to, no? Yung model definition. Dito ka sa analysis result, structure output, and then base reaction, checkan mo. Okay? Then, click OK. Okay? So makikita mo dito, for instance, sa dead load, no? FZ class yung total vertical reaction. 'Di ba FZ, ang Z-axis sa ETABS vertical. So ito pataas na reaction, 13,245. Yan yung total weight. 'Di ba ang dead load self-weight 'yon. Okay? So ayun, ito yung dead load natin. And then live load, mas maliit, 3,000 lang. Okay? And then ano pa? Yung ating baba natin, no? EQX, no? Now, yung EQX class, interestingly, ito rin yung ating base shear, no? Kasi yung reaction total mo for earthquake, yan din yung total horizontal force mo sa base, eh. So, base shear din to. Papaalala nyo, ito rin yun, 5107. On both directions, no? 5107 siya. Tama ba? 5107 yung kanina. 0.74. Okay? So, yan. Base shear din yan. Okay, sa wind, ito yan. No? So, FX pala yung base shear kasi horizontal eh, kung EQX. Okay, then kung EQY, FY naman. Okay, so close natin yan. Then let's look at the mode, no? Yung modal response ng ating structure. Dito yun makikita sa display, show tables ulit, no? Lahat ng results nandito sa show tables. Okay, sa analysis result ulit, expand mo yung structure output. Uncheck mo na tong base reaction, nakita na natin yan. Modal information naman tayo. Okay? So, important din yung mode, no? Minsan, hinahanap to, lalo sa mga nagka-capstone. No? So, ayan, no? Then, una mong makikita, class, yung, since ang dami kong chinekan, no? Lahat ito makikita natin. Modal direction factor. So, didiscuss ko to nung first video. And ang laki ng difference, no? Dun sa first video, 4 seconds yata to. No? Yung first mode period natin, 1.4 na lang. Okay? Um, Actually, masyado pa tong mataas, no? Kung iisipin, ini-estimate natin to by minsan 15% ng height, no? Or pwedeng roughly number of stories divided by 10. So since 3 story to, 0.3 or 0.4 yung ating estimated period dapat dito, no? So pag ganun, kailangan mong i-stiffen pa yung structure by adding shear walls or other lateral force resisting system. So nevertheless, no, hindi na natin gagawin yon since ito lang yung requirement natin sa C307. No? So, anong makikita namin dito, sir, sa model direction? Makikita mo kung paano siya maggagalaw. Important class, no, kung regular yung structure nyo, dito sa mode 1, hindi dapat nasa RZ yung value na largest doon sa isang mode. Mode 1 ko, ang largest value nasa UY. Okay? Ibig sabihin yan, pag sinabi kasing U, translation. So, translation parallel to Y. UX is translation parallel to X. Okay? RZ is rotation about Z. So, mode 1 ko, tignan natin yung first three modes. Okay? Mode 1 ko is 100%, no? Parallel sa Y. Mode 2 ko is 100% parallel sa X and mode 3 ko, rotation about Z. Tandaan nyo itong pagkakasunod-sunod. Makikita natin yan kapag nag-animate tayo ng model. Okay? And then, kailangan din natin makita yung mode participating mass ratio. Dito, modal participating mass ratio. Drop down nyo lang dito.
Okay? So, yung total number of modes mo, class, ang titignan nyo, yung sum UX naman at sum UY. No? Sa last mode nyo, it should be at least 90%. Okay? So, requirement yun ng code, no, na yung sum ng modal participation mo should be at least 90%. And since sa akin, sa X, 97.75, 97.77% dito. So, okay dito. Okay? Na-achieve natin yun. Okay? So, yun yung mga check na tama yung model natin. So, sa inyo, double check nyo kung naka 90% ba kayo. No, yung number of modes mo pala, roughly, it is number of stories times 3. So, 3 story to times 3, no? 9. At least 9. So, naka 12 naman to. So, okay lang. Okay? And then, makikita mo yung percentage participation ng mass mo. Sa mode 1, tingin ka ulit kayo sa mode 1, 91.89% sa Y. So, ibig sabihin yan, 91% nung mass nung building natin is magmo-move parallel sa Y. 91.54% magmo-move parallel sa X. And then, sa mode 3, rotation to, tingin ka sa RZ. No? Mode 3 is 88% naman. Okay? So, yan. So, ang titingnan mo lang, no? Itong first three modes, dapat hindi rotation to. I-animate nga natin, no? Tandaan nyo to, mode 1, Y, mode 2, X, mode 3, rotation. So, close natin to. And then, tingnan natin yung animation sa display. Okay, kailangan undeformed muna. So, click nyo tong show undeformed shape. Okay, then display, um, deform shape, no? And then mode. Okay, instead na case, make this mode and then mode 1. So, sabi natin yung mode 1, UI, no? Na ilan yun? 94 ba yun? 94%. So, click apply. Okay, and then try to animate, no? Start animation nyo dito sa bottom. Okay, so mapapansin niyo yung mode 1 ko, UI, no? Again, U is translation, no? So parallel siya sa Y. It should not be a rotation, no? Ibig sabihin ang laki ng torsional irregularity mo, no? Wala yung center ng mass doon sa center ng rigidity mo. Okay? So pag rotation to, dapat hindi iikot yung model nyo sa mode 1, ha? Pag may umikot, no? Probably merong mali sa model. Okay? Check natin yung mode 2. Stop natin yung animation muna. Then, increase the mode, no? Gawin nyo lang to. Apply. Dapat parallel sa X to. No? So, tignan natin yung animation niya. Okay? So, parallel to X. So, tama lang. Sa mode 3 pa lang iikot yung model ko. No? Stop natin to. Mode 3. Make this third mode. Then, click apply. Okay, mapapansin nyo parang may twisting effect, no? Yan yung torsional effect, no? Moment yan about the Z. So, yan yung sinasabi ko na hindi dapat sa mode 1 makita. Okay, double check your model. It should not be a rotation about Z at mode 1. And then, you can explore other modes also, no? Kaso, usually, yung mga first modes lang yung significant na sa, sa model, no? So, yan, no? So, I think itong mode 4 natin, parallel sa Y to, no? UY. So, second mode sa Y to. Okay, then mode 5. Okay, sa X naman siguro to. Okay, ayan, sa X naman siya. Pansin nyo, parang dumadami yung curve, no? Habang nag increase yung mode. Okay, then mode 6, rotation siguro to. Ayun, parang nagto-twist na siya, no? Okay, pansin nyo yung twisting. Mode 6. Okay, doon yun makikita. Mas maganda kasi yung table, eh. Dito sa option, display, show tables, then balik tayo dun sa model information natin. Okay? Dito sa participating mass ratio tayo tumingin. Ayan, no? So, makikita mo na yung mode 1, Y yung galaw dahil siya yung may pinakamalaking value dito. Okay? Then, yung mode 2, X yung galaw dahil siya yung may pinakamalaking value dito. And then, mode 3 is RX. RZ, 88%. And then, mode 4, Y ulit, no? Ayan, no? 0.048. Okay? 0.048 siya. Okay? So, ganun po, no? Yun yung mga mode shape natin. So, minsan pinapa-extract din yan yung modal participation ratio, no? Kasi dito ko makikita yung validity ng model or kung tama ba yung or something is wrong with the model na dapat hindi ganun kataas yung period and tama yung participating mass ratio. So, it is good to include this in the report, no? Kung nagde-design kayo. Okay? And then, that's for the mode. So, click natin yung undeformed shape. Ano pa ba? Pwede na rin natin makita yung drift, no? Dito sa display, story response plot.
Okay? And then, make this, ako tumitingin ako ng drift dito sa diaphragm center of mass displacement. No? Pwede nyo rin to makita sa table. Hanapin nyo na lang, nandun din. Ito kasi may graph eh. So yan. No? Tapos, pili ka ng case. Pag drift, ultimate yung tinitignan natin. So ano ba yung load combo natin sa sa earthquake? Tingnan nga natin, define load combo. Nakalimutan ko na saan yung earthquake eh. Okay? So sa 11 ba yung nag-start? Okay, 11 no? Kasi ito yung may EQX. Yung U10, double check natin. Okay, wind to. So usually mas critical ang earthquake sa mga low rise, no? So ito, U11 EQX. Okay, so tignan natin yung drift. U11. Okay? Ayan, no? So, nakikita nyo sa baba, ito yung, actually, hindi pala to drift, no? Kasi displacement to. Di ba ang drift ratio yun ng displacement to story height? So, divide mo lang ng story height para maging drift. So, mapapansin nyo, of course, wala tayong displacement sa ground, no? Sa ground yung relative distance natin or yung axis natin. Second floor, ilan yung ginalaw niya? I-plot mo lang, no? So, siguro nasa 50, 55 millimeters, to. Third floor, ilan yung ginalaw niya? Okay? Between 72 and 84. Okay? And then, syempre, yung pinakamalaking displacement yung nasa taas. Okay? So, ayan. So, this is for, X na ito. Yung blue yung X. Kita niyo naman. Okay? So, ayan, no? You can also check, no? Kasi hindi naman ito yung maximum, di ba? U11 pa lang yan. So, baka mas malaki sa U12, no? Ito, negative to. Nag-invert lang yung graph natin. Okay? You can extract this in table format para makita yung maximum. Okay? So, yun. Explore nyo lang dito. And then, kung drift, I think pwede yung drift dito. Ito, maximum story drift. Okay? So, kung drift, unitless ang drift, di ba? So, ayan, sabi niya dito unitless. Bakit siya unitless? Kasi displacement over story height yun. Okay? Distance over distance yun eh. So, wala tong unit. Okay? And then, other results na pwede mo makita dito, story shear, no? Ayan, sa ganyang load combo. Then, pwede mong hanapin yung maximum sa tables dun sa control key. Other results are overturning moments, no? Story stiffness, no? If you need to extract those. And then, ano pa ba? Okay, auto-lateral load to diaphragms, no? So, ito yung kinukuha yung lateral force per floor. No? Naalala nyo sa earthquake. Kinukuha natin yan, di ba? Per floor. Okay? So, ayan, no? Those are some of the results ni ETABS. Okay? Close natin yan. So, ayun, no? After designing yung frame natin, no? Pwede na natin i-design yung foundation, no? Sa foundation design, of course, you should be finished muna sa design ng superstructure, no? Kasi you need to take into account yung final weight ng superstructure mo. Siyempre, hindi naman pwedeng initial sizes pa yung pang-design mo ng foundation. Okay? So, ayan. That's all for this video.